Mga kababayan, at dahil wala na pong BSKE December 1, 2025, no, ang voters registration po na nilabas na po ng COMELEC ay mag-uumpisa or nag-umpisa na. Nag-umpisa na ito ng October 20. No? Kita nyo, ayan. October 20 hanggang May 18, 2026 voters registration for barangay and SK election. 2026 yan. Sigurado na po yan at marami na pong nag-organize sa kanilang mga lugar ng mga voters registration at kung wala pang nag-organize sa inyong mga lugar, sa inyong po mga barangay, pumunta kayo sa mismong COMELEC sa inyong nasasakupan. Doon na po kayo magpa-voters registration at hindi lang po registration, syempre, nandiyan na rin po yung transfer at pagpapalit ng iba pang mga informasyon. Kasama na rin po yun. No, kailangan nyo lang valid ID. Alam nyo naman po yung mga valid IDs. At syempre, yung meron kayong NBI clearance, pwede na rin po yun. Valid na rin po yun para kayo ay makapag-parehisto. Okay, no? October 20 to May 18, 2026. Daw. No? Ayan, so sigurado naman na yan itong voters registration natin. Kasi nga legal na ang Republic Act 12232. Yan, at syempre talagang nung na-desisyon na ito ng Korte Suprema, talagang marami nang natuwa dyan. Especially liga ng mga barangay. At kung mayroong natuwa, mayroon din hindi natuwa. Marami pang sumama ang loob dyan. No, talagang umasa ng mga December 1, 2025. Siyempre, hindi sila makakaboto. Talagang sasama ang kanilang loob dyan. At marami nga akong nababasa dyan sa mga comment section. Ano ba yung klaseng batas natin? No? Mantakin ninyo, ruling na ruling ng Korte Suprema, hindi rin naman nasunod. Hindi na kasi masusunod yun kasi meron na pong bagong batas No? RA 12232, constitutional. So, desisyon po yun ng kataas-taasang hukuman no, Korte Suprema. Ayan. At alam nyo, kahit itong RA 12232 ay ganap na po talagang legal na batas, pag nagbabasa ako ng mga comment section dyan, wala yan. Sabi nila, no? Hindi ko sabi yun, sabi nila, wala yan. Hindi pa rin matutuloy. Kumbaga, meron ng mga nadala No, kumbaga, hindi pa ba kayo nadala? No, kumbaga, hindi pa ba kayo nadala? At kayo pa ba ay magtitiwala pa rin ba? Porque bayan na may katakdaan na schedule sa RA 12232 ay sigurado na ba yan ay magaganap at kahit meron tayong voters registration. Natural, kailangan nagkaroon ng voters registration. No? Para sa paghahanda ng November 2, 2026. Diba? At marami pa talagang madadagdag. At kahit merong ganyan, hindi porket merong voters registration ay 100%. Sabi ko to, 100% ba? Tuloy na sa November 2, 2026. Pues, sasabihin ko, hindi pa rin po. Pag po kayo masyadong bilib na bilib. Yan sa sinasabi ng RA 12232 na yan. Pag po kayo masyadong bilib na bilib. Alam niyo ba kung sino nagsulong yan? Ng mga panukalang batas na yan. Isa na dyan si Senator Ivy Marcos. Bilib ba kayo dyan sa batas na yan? Bilib ba kayo dyan? Porque yan ang iniiral na batas 100% tuloy na sa November 2, 2026. Marami pong bilib dyan. No? Siguradong maraming bilib dyan. Ako, pinaburan ko ito para sa akin lang. Sana maging constitutional itong RA 12232 na ito. Lang sa ganon, kasi sinasabi, fixed term setting, hindi na mauurong sa pamamagitan, ng isang batas para iurong. Hindi na yun katanggap-tanggap. Yun lang ang aking iniisip doon. Sana yun na yun, tuldok. Pero sa mga nangyayari kasi ngayon, sa ating bansa, sa nangyayari sa sitwasyon ng ating bansa, para ngayon pa lang, marami na silang pwedeng idahilan para hindi na naman matuloy itong November 2, 2026 So, kayong bilib na bilib. Pero mga ganon, sigurado maraming mga galit dito sinasabi ko. Pero, reality check po yan. Kumbaga ako, kinukondisyon ko na rin ulit ang sarili ko na baka hindi na naman ako makaboto sa November.
Kasi isa pa yung ADOS, marami na nagko-complain dyan, marami na criticize dyan sa November 2 na yan eh. Hindi dapat November 2, All Souls Day yan. Paano ko dyan sa pamilya? Yun pa lang ngayon pa lang mukhang ayaw na ng karamihan ng November 2. Aasa ka ba na November 2? Kung baguhin yan, mag-amyenda sa 20 Congress, yung baka inaasahan yung November 2. Siguro, November 2 tapos mas maigi, lubos-lubosin nila, gawin na lang nilang yung naudlot na December 1, 2025, gawin nilang December 1, 2026, at least 2026 pa rin, taon 2026 pa rin. Nasa ganon yung ADOS, kinikriticize nila, di mas maganda kung magkakaganon, 2026. No? So, sana ganon, mga kababayan. Mas maraming papabor doon, December 1, 2026, at sigurado dyan, yung mga umasa noong December 1, 2025, matutuwa na sila sa December 1, 2026 naman. Kasi ayaw nyo ayaw karamihan ng November 2. Diba? So, may punto nga naman yung mga botante doon. At yung mga nag-petisyon. No? Yung mga nag-petisyon. So, inaantay yung mismong kopya ng resulta ng Korte Suprema na sa ganun ito si Atty. Macalital ay makapag-hain ng motion for reconsideration, papareview niya. Kasi hindi po unanimous decision na nangyari ng mga justices. No? 8 yes, 5 no. No vote 2. Majority decision lang. Hindi kagaya ng RA 11935 ay talagang unanimous. 15-0. No, ibig sabihin, unconstitutional RA 11935. Ang laki ng pagkakaiba dito sa kahit na ito ay naging constitutional, ibig sabihin kita nyo mga justices lahati-hati sa kanilang yung kanilang interpretasyon sa RA 12232 ay hindi pare-pareho, although isa sila na pinag-aralan. Bakit ka magiging bilib? Ikaw ba bilib? Ikaw na nanonood? Bilib ka ba sa RA 12232? Katulad yung content ko nakaraan na dahil tayo ay national state of calamity, posibleng hindi matuloy. Posibleng maapektuhan ang BSKE November 2, 2026 dahil sa national calamity. Kung kaya nga merong kung kung hindi na malilip, tapos yung mga lugar na direktang tinamaan ay hindi pa rin sila nakapag-ayos sa kanilang mga barangay, kailangan pag-ayusin mga infrastruktura, mga opisina, ayusin yung mga kalsada, no? Kung hindi pa yun ayos sa mga panahon na yun, paano sila mag-BSKE? Paano kung hindi pa ayos sa mga panahon na yun? Kailangan mo na ayusin mga opisina, mga kalsada, mga opisina ng gobyerno sa mga lugar na yun. Mag-BSKE pa ba? Kalokohan yun. Dapat, ayos mo na yan. No? Bago talagang matuloy na yung BSKE November 2, 2026. Siyempre, yung mga gustong matuloy dyan, ngayon pala, parang na-sense ko na marami ng atat na porque may RA 12232, bilib na sa RA 12232. Di pa ba kayo nadala? No? Para sa akin, sana, ayan na talaga yun. No? Kaya naging pabor ako dyan. Pero pag hindi pa rin, sana nakikita ko lang ngayon. Hanggat hindi yan nangyayari at nagaganap ang BSKE 2026, hindi ako bilhin. Pero pumapabor ako dyan. Dahil lang, sana yan na nga yung fixed term na yan. Sarap ko yan bumoto din. Kasi ba, bilang isang botante, mapipili mo yung mga gusto mong iboto. Diba? Sa barangay nyo, dahil naniniwala ka na pag sila ang binoto mo, magkakaroon ng magandang mga resolusyon, mga batas, ordinansa sa barangay, pagpapaunlad ng barangay, nakikita mo nagaganda ang barangay, seguridad sa barangay, gaganda, mga pailaw sa mga kalsada. Yun. Pero hanggat di nagaganap, hindi ako bilib na bilib 100%.
reviewin nyo, balikan nyo kung anong mga nangyaring postponement nung nakaraan. Yun ang pagbasihan ninyo. Kaya huwag kayong bilib na bilib. Hindi porket RA 1223 to, legal. Magaganap na daw 100%, no? Maniniwala lang ako pag nangyari na talaga. So, yun lang yung opinion ko lang yun. Meron tayong kanya-kanya. Meron tayong kanya-kanyang analysis, may kanya-kanya tayong opinion. Yung iba nga, 2029, 2028, 2027. No, ito okay mga galit halimbawa lang to halimbawa lang po ulit ito. Halimbawa lang. Kapag hindi yan natuloy 2026, no, tapos ang legalidad ng RA 1223 to pa rin ang susundin. No, halimbawa, hindi natuloy 2026 dahil sa mga pangyayari. Mas maniniwala pa ako na ang kasunod niyan, 2030. Bakit? Isusundin yung batas eh. Dapat synchronize eh. O halimbawa, hindi na 2026. O ano yung sinasabi ng batas? Di ba every 4 years? O 26, 27, 28, 29. O di 30. Sinunod yung batas, synchronize. Pag namo, mas maniniwala pa ako doon. Halimbawa lang po yun. Ayan huwag po kayo magagalit dyan. Yun ay analysis at opinion ko lamang po. Alam niyo ba sa ginagawa ko itong mga content na ganito, pwede rin kayong kahugot ng sarili ninyong opinion. Yung opinion ninyo. No? Huwag kayong masyadong apektado sa mga opinion kagaya nito mga content creator. Yung mga opinion ko po ay may hugot. May hugot po yan. No? Isipin po ninyo. Basta ako, hindi ako bilib sa RA 1223 hanggat hindi yan nagiging talagang yung sinasabi ng batas na yan ay hindi nagaganap pa. Diba? Pero ito siyempre ang mga voters registration natin, siyempre tinakda na yan ng COMELEC October 20 to May 18, 2026. Parehistro na po kayo. So matuloy man o hindi, mas maganda kung matuloy na yan. Palakpak tayo dyan. Happy na tayo dyan. Pero hanggat hindi, di ba? Iniisip niyo po ba yung ibig ko lang sabihin? Naiisip niyo mga kababayan? Sana maisip po ninyo yung aking pong ibig sabihin. Okay? So, opinion, iwan din kayo dito ng opinion. Mag-voice out kayo dito sa comment section. No? Kaya tapos pa-share ng ating video. Subscribe sa mga baguhan sa ating channel. Ayan. So, tignan natin. Ilang buwan lang ang lilipas. Mabilis lang ito. After ng voters registration, malamang ang isusunod na ng COMELEC ay calendar of activity para sa BSKE 2026. Pero itong BARM, hindi pa nagaganap. Dapat maganap yan sa mga first quarter ng 2026. Kapag hindi, makaka-apekto na naman yan. Okay?